Ayan, isang mapagpalang umaga po ulit sa bawat isa. Tayo naman po ngayon ay dadako sa ating pagdidevotion. At kung kayo po may mga Bible ay maibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Awit, chapter 40, verse 1 hanggang verse 2 po. At ito po ang sabi, Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtagoy. Verse 2, Sa balong malalim na lubang maputik, iniahon niya at doon inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panatag ang taglay na buhay. Ayan. Malinaw po dyan sa sinasabi na, sinabi dyan na siya'y tumawag lang sa Panginoon at siya'y dinidinig. At yung kumbaga yun, sinasabi niya sa balong malalim ay ito yun sa mga pagsubok at problema natin sa buhay, di ba? Pero sabi dyan, iniahon siya ng Diyos at dinala sa malalim, malaking bato at naging panatag ang taglay na buhay. Kaya ayun po, pero ang tanong po dito mga kapatid, ganito rin po ba tayo pagdating sa ating Panginoon? Yung tipong, andun tayo sa mga kalagayan na gano'n na feeling natin, lubog na tayo, yun wala tayong makapitan, di ba? Ganun din ba yung nagagawa natin? Sa Panginoon din ba tayo tumatawag o humihingi ng tulong, di ba? Kaya ayun po yung nating natalakayin po ngayon. At meron naman po dito, ito po yung mga hadlang na mga ginagawa natin upang hindi natin ito nagagawain katulad ng nasa verse. Una po ay yung pagtitiwala natin sa ating mga sarili. Di ba? Minsan, andyan yung mga, kahit namamroblema tayo, niisip natin, kaya natin. Di ba? Dahil alam natin malakas tayo eh. Alam naman natin sa sarili natin yan. Kaya, ayun, minsan parang lahat ng problemang o kahirapan na pumapasok sa atin ay parang parang alam natin ay kaya natin itong gustutan o solusyonan. Pero ang sinasabi po dito sa Bible ay, hindi natin kaya, di ba? Dahil hindi naman lahat ng problema kakayanin natin masolusyonan eh. Dahil minsan kailangan talaga natin yung Diyos kailangan natin manalangin sa Diyos upang tulungan tayo, di ba? Dahil, ayun nga, minsan, sa pagtitiwala natin sa sarili, yung nagagawa natin solusyon, mas lalo tayo naliligaw. Ayun, di ba? At kaya minsan, naisip natin na, minsan nag-aantong itong, hindi na tayo nakabalik, di ba, dun sa dati. At ayun, ang nagiging bunga lang ngayon, ayun, sabi ko nga, kapag hindi na tayo nakabalik dun sa dati, lalo tayo namumblema. Ayun. Ayun, di ba? Kaya nahihirapan na tayo. Pangalawa, siyempre kapag hindi na natin alam kung anong gagawin natin, ay ito yung pagtitiwala sa iba. Halimbawa dun sa, ayun nga, yung feeling na wala na tayong maisip na solusyon. Kaya, siyempre bilang tao, maghanap tayo ng mga makatulong sa atin, di ba? Pero, yung tanong doon, lahat ba ng tao ay matutulungan tayo yung mga napalibot sa atin ay matutulungan ba tayo? Dahil lahat naman tayo ay may mga sarili-sariling kaibigan, di ba? Kakilala. Kaya, ayun yung tanong na, kaya ba nun mga kakilala natin na masolusyonan yung mga problema natin dinadala o kaya tayong matulungan? Dahil, dalawa lang po yan, pag doon tayo lumapit sa mga iba, pwede tayong tulungan, di ba? Ayun yung pagpasalamat natin kung natulungan tayo. Pero karamihan, syempre, alam naman natin na marami tayong kakilalang mga unbeliever, di ba? Kaya mas lamang yung mga kaibigan natin na mga unbeliever kaysa dun sa mga naniniwala sa Diyos, di ba? Kaya kapag dun tayo napalapit sa mga unbeliever natin, asahan natin lalo tayong mapapalayo nun at lalo na tayong maliligaw. Kaya hindi natin lalong masosolusyonan yung ating mga problema. Next. At syempre, kapag ganun naman po yung nangyari sa atin, na nagtiwala tayo sa iba, na inaasa natin sa iba yon, lalo na tayong mawawalan ng pag-asa kapag hindi natin nasolusyonan yung mga problemang iyon. Kaya, ayun po, yung pangatlo po, ito na po yung pagka-depress. Yun, nadi-depress na po tayo dahil naguguluhan na tayo kung ano na yun gagawin natin para makaahon tayo dun sa mga problema at sa kahirapan. Diba? Kaya, ito yung mga pumapasok na ano-ano na ang mga naiisip, ano-ano na ang mga gusto nating gawin para lang masolusyonan ang problema.
'di ba? Andun na po tayo dun sa, sige, isipin po natin na marami tayong, ano, ano-ano na yung mga naisip natin na solusyon. Pero, sa isang side, di ba, isipin natin kung mabuti ba yung gagawin natin o masama. Dahil hindi naman lahat ng tao ay gumagawa na mabuti para masolusyonan yung kahirapan at problema. Dahil, ayun po, meron po akong share na nangyari noong nakaraang linggo. At ito na sana talaga yung share ko nung kaso na late. And ayun po, yung nakaraang linggo po ay, lumabas po kaming tatlo po kami, isa yung barkada ko po, tapos isa yung papa niya. Namalingki po kami dyan sa Alphamart. Tapos ayun, bigla na lang sumigaw yung papa ni Yuri na, habulin daw namin yung lalaki. Dahil ayun nga, pero nagulat din kami ba't namin nahabulin, di ba? Tapos hindi na sinabi ng papa ni Yuri kung bakit. Kaya pinalagpas namin yung tumakbo. Tapos narinig namin yung lalaki. Ang laki ng katawan ng lalaki. Magnanakaw daw yun. Kumuha siya ng parang kahoy. Tapos sinabol niya yung lalaki. At doon, hinabol na nun lalaki. Tapos ayun, buti nauna yun papa ni Yuri dahil ayun nga, grabe yun, parang nanakawan, parang hampasin na talaga siya. Tapos ayun, hanggang mabot sila sa barangay. Para pasalamat naman dahil nauna yung papa ni Yuri na humabol doon sa lalaki. Kaya napigilan yung paghampas sa kanya. At ayun po, habang ayun nga, nasa barangay sila, inaano na siya nung papa ni Yuri na ba't niya nagawa yon. Ayun, sagot po ng tatay ay dahil sa kahirapan. Kaya ayun, parang doon ko rin nakuha to na dahil sa kahirapan, ayun nga, di ba? Sabi ko nga, hindi lahat ng tao, pare-parehas ng naisip na solusyon para solusyonan yung mga problema, di ba? Dahil yung iba, ayun nga, dahil depressed na, ano-ano na naisip. Tulad nun ni Kuya na, ayun, naisip niya magnakaw, di ba? Pero wala yun sa niya talagang magnakaw. Pero dahil sa kahirapan, napagnakaw siya. Pero ayun nga, dahil sa abutin din ni Lord na, ayun, hindi naman siya nakulong dahil yung papa ni Yuri ay, na lang yun, galit na nanakawan na, tiyanong niya kung magkano ba yon. At ayun naman, binayaran naman nung papa ni Yuri. Kaya, ayun, hindi na nakulong si Kuya. Kaya, ayun, inatid pa nga nung papa ni Yuri yung lalaki sa bahay. Kaya ayun po, di ba? Sabi ko nga po, kaya wag po nating hayaan na maligaw yung isip natin na kung ano-ano maisip natin para lang masolusyonan yung problema. Dahil, ayun nga, bumalik lang tayo sa Panginoon dahil ayun lang yung pwede makatulong sa atin. Lumapit tayo sa Kanya, di ba? Dahil sabi nga dyan sa verse, di ba, na sa balong malalim na lubang maputik, inahon niya at doon inalis. Diba? Kaya, ba't pa tayo magdadalawang isip na, parang hindi natin masusolusyonan yung mga problema, diba? Dahil sinasabi nga dyan, aalisin tayo doon ng Panginoon na tutulungan. Kaya, ito naman po. So, pag umabot na po tayo doon, mga kapatid, ano po yung mga kailangan natin gawin? Ang pinakauna at the best natin gawin ay yung pagtitiwala. Ayun yung unang-una, pagtitiwala sa Panginoon dahil, ayun nga, di ba, lahat naman tayo, sabi ko nga, lahat tayo may kinakaharap na problema sa ating mabubuhay. Kaya, magtiwala lang tayo sa Panginoon dahil ayun lang naman yung gusto ng Panginoon sa atin yung pagtitiwala. Di ba? Ayun lang hinihintay ng Panginoon na gawin natin. Yung magtiwala tayo, kumbaga, yung i-boost natin yung pagtitiwala natin sa Kanya, di ba? Di ba? Tulad nga nun, kapag nandun tayo sa mga kalagayan na yung, kumbaga, parang wala na tayo, down na tayo, dun yung the best na time para magtiwala tayo sa Panginoon. Subukin natin yung Panginoon, kapatid. Kaya, ayun po na, siyempre, iba yung pakiramdam kapag, kapag yung binalik sa'yo ni Lord agad yun, yung pinalangin mo, yung dinasal mo sa Kanya, di ba? Kaya, ayun po.
At syempre, pag nagtiwala tayo, may makakakibat po yun na bunga. At makibukas po kayo sa akin sa Isaiah 40, chapter 43, verse 1 and 2. Ganito po ang sabi, Israel, ito ang sinasabi sa iyo ni Yahweh. Huwag kang matatakot, ililigtas kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin. Verse 2, pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka maibubuwal ng mabibigat na pagsubok. Ayan po, di ba? Ayan po yung mga nagiging bunga ng pagtitiwala natin sa Panginoon. Yung, kumbaga kahit, ayun nga, feeling natin, wala na talaga tayong malapitan, wala na tayong maisip na solusyon, pero nandiyan yung Panginoon upang tulungan tayo. Di ba? Kaya, kailangan na lang yung pagtiwala at pagsunod. Kaya, ayun lang po yung dapat natin gawin mga kapatid upang hindi po tayo maligaw. Di ba? Para lagi tayong malapit sa Panginoon. Next. Ayun, syempre kapag, ayun nga, bunga na sa atin yung mga panalangin, nasubukan na natin, di ba? Andun na yung mga, syempre, ramdam na natin yung pagtulong ng Panginoon sa atin. Kaya ano naman yung mga dapat natin gawin kapag tayo naman ay tinulungan ng Panginoon? Makibukas po kayo sa aklat ng Hebreo chapter 13, verse 3. Ganito po ang sabi, damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayong nakabilanggo rin kasama nila. Gayon din mga pinagmamalupitan sapagkat maaring kayo may dumanas din ng gayon. Ayun po, balikan po natin yung kanina si Kuyang nagnakaw, di ba? Dahil, ayun, ano to? Lahat naman tayo, di ba, nakakaranas tayo niyan na meron tayong nakikitang mga, ayun nga, yung mga parang nararamdaman natin, dumadaan din sila dun sa tinapos natin na daanan, di ba? Naranasan niyo po ba yung ganung feeling na parang, ayun nga, yung parang naranasan ko to, tapos nakita mo rin sa iba. Kaya sabi diyan, verse 8, damayan natin ito, di ba? Dahil, ayun nga, yung una, tinulungan tayo ng Panginoon, di ba? Pwedeng gawin natin ay paranas din natin yung ginawa ng Panginoon sa kanila, di ba? Dahil sa ganung gawa ay pwede pa tayong pagsunod pa rin yun sa Panginoon, di ba? At may nakakaibat po yun na mga blessing para sa atin. Sabi diyan, damayan natin dahil ayun nga, parang kayong nakabilanggo rin kasama nila. Kaya ayun, parang tulungan natin silang makaalis din doon sa pagkakabilanggo, di ba? Tulad ng ginawa sa atin ng Panginoon. At sa verse 16 naman po, verse 16, at huwag nating kaligtaan ang paggawa na mabuti at pagtulong sa iba, sapagkat iyan ang kinalulugdan ng Diyos. Ito po yung sinasabi kong blessing na kakakibat. Diba? Dahil kapag tumutulong po tayo sa iba at ginagawa natin yung utos ng Diyos ay, ang sabi dyan, kinalulugdan po tayo ng Diyos. Diba? Kaya malinaw po dyan na lahat ng ginagawa natin mabuti ay may kakakibat tong blessing para sa Panginoon. Diba? Kaya ba't tayo mag-aatubiling tumulong sa iba? Diba? Dahil ayun din naman yung ginawa ng Panginoon sa atin, yung tuwing nangangailangan tayo, di ba? Kaya ibalik natin yun sa iba na nangangailangan. Kaya, ayun, habang ginagawa po natin yun, nababalik po natin yung pagpapasalamat, di ba? Yung glory kay Lord. Kaya, ayun lang po. Kaya, gawin po natin na magtiwala po tayo sa Panginoon. Huwag po natin hayaan na, kainin tayo ng mga problema, kahirapan sa buhay. Dahil, kahirapan lang naman yan, di ba? Pero sabi nga nila, may Diyos tayo. Kaya lahat ng mga pangangailangan natin at sa kahirapan sa buhay, iaasa lang po natin sa Panginoon at sumunod tayo sa mga pinapagawa niya. At tiyak po na, ayun, iahon niya tayo sa mga, ano yung sabi dun kanina? Sa balong malalim, di ba? Kaya, ilalagay pa tayo ni Lord sa panatag at, panatag na buhay. At yun lamang po. At sa Diyos ko po binabalikan, pinabatas na po po rito. Salamat.